At ayan po, tayo po ay mapapakinggan dito sa radyo natin Santa Cruz 104.5 at live sa Facebook pages ng, syempre, ang official Facebook page ng ating Vice Governor Adeline Angeles. Ito po ay Vice Governor Adeline Angeles, Province of Marinduque. Live din po tayo sa official Facebook page ng 16th Sangguniang Panlalawigan, ang Kasanggunian. At live din po tayo sa Facebook page ng radyo natin Santa Cruz 104.5 at sa Facebook page din po ng Marinduque News Network. Ayan, so magandang araw po ulit sa lahat po ng nakikinig na sa biyahe, sa mga nasa kanilang trabaho, yung iba po nakikinig ng live habang patuloy din ang kanilang mga trabaho. At sa mga nasa palengke, sa atin din pong mga nanay na baka nagre-ready na ng kanilang mga pananghalian dahil in a while po ay tanghalian na rin po. So, yun po, batiin din po natin ang ating mga katuwang, syempre sa serbisyo publiko, ang ating mga katuwang dyan sa Office of the Vice Governor. Magandang araw sa inyong lahat. Sa atin din pong sa opisina at mga staff din po ng ating mga board members mula sa 2 district dito sa ating probinsya. At gayon din po sa SP Secretariat na nakasuporta at nakasuporta at nakasubaybay dito sa programa ng ating Vice Governor. At batiin na rin po natin itong ating mga katuwang din sa iba pang agencies at lalo na po sa Provincial Governor's Office na pinamumunuan ng ating Governor Presby Velasco at mga kapatid din po natin mula sa District Office ng ating Congressman Lord Alan Velasco. Ayan, magandang araw po ulit sa inyong lahat ng nakikinig at nakasubaybay dito sa programa. Gayun din po, batiin din po natin ang ating mga kapamilya at mga kaibigan na nakasuporta at nakasubaybay din dito sa programa. Mga kaibigan din po mula sa iba't ibang sektor at iba't ibang agency na nakikinig dito sa programang The Vice Governor's Hour, ang Kasanggunian Ngani. Ayan, batiin din po natin ang ating ilan sa isa sa mga nagdiwang ng kanilang kaarawan nitong kahapon. Ito po ang isang inaasahan din natin sa bayan ng Gasan, si Mayor Rolly Tolentino ng bayan ng Gasan. Happy birthday po, Mayor. Ayan, June 19, tama ba? June 20 ngayon. Ayan po. June 19, nag-celebrate si Mayor ng kanyang birthday. At sa lahat pa po ng magdiriwang ng kanilang kaarawan at iba pang mga importanteng events. Kung meron po kayong mga gustong ipabati, ay i-message nyo lang po or mag-comment lang po kayo sa mga live ng ating programa. Muli po, live po tayo sa Facebook pages ng mga una po ng official Facebook page ng ating Vice Governor Adeline Angeles, sa official Facebook page ng 16 Sangguniang Panlalawigan, ang Kasanggunian, sa Facebook page po ng radyo natin Santa Cruz 104.5 at sa Facebook page din po ng Marinduque News Network. So hello din po sa ating mga team na katuwang din dito sa programa, ang team po natin dito sa radyo natin Santa Cruz at sa Marinduque News Network. Good morning! Ayan, at so yun po, nitong mga nakaraang araw din po ay may magse-celebrate pa pala ng kapistahan. Akala ko natapos na nitong May ang mga fiesta, pero meron pa pong humahabol. Ito pala, so, sa buwan ng Hunyo ay meron pa rin po gaya ng nitong Barangay Poras sa Buwak, at Barangay Lamesa Santa Cruz at Barangay Banat sa Gasan. So June 23 po ang fiesta sa Barangay Poras. So binabati po natin din si Kapitan Rico Handusay, ang barangay captain po ng bayan ng Poras. At sa June 24 po ay kapistahan naman din po sa Barangay Lamesa Santa Cruz at na pinamumunuan at pinangunahan ni Barangay Captain Cesar Lastra Jr. Magandang araw po at gayon din po kay Kapitan Karen Ann de Villena ng Barangay Banat Gasan. So, advance happy fiesta na rin po. So sakto sa weekend pala ito sa 23 at
sa Monday sa 24. So, kung may mga naka-ready na dyan, sayawan. Ayan po. Gaya po ng nabanggit ko sa inyo kanina, ay meron po tayong isang makakasama ngayon. Ako, parang poging-pogi na ating kasama ngayon. Naka-ready talaga. Isa po ito sa katuwang ng ating Vice Gobernador sa mga adhikain at kanilang serbisyo dito sa ating lalawigan. Tagabayan po ng Santa Cruz. So, hindi po nagbiyahe ng malayo ito ngayong araw na ito. Ayun po. Makakasama po natin si Bokal Danny Red. So, mamaya po, mas makakapagkwentuhan pa tayo ng, ayan pala, okay na rin pala agad si Bokal Danny. Ayan. Good morning, Bokal. Sige po. Dapat maya-maya pero sabi ko maganda yung simula pa lang ay kasama na rin po natin si Bokal Danny. So Bokal Danny, magandang araw po. Magandang araw naman, Miss Kat. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig dito sa ating pong programa ng Kasangguni Baya. Sa ating pong napakagandang radio station na mapakalakas. Ito pong 104.5 radyo natin FM. Mm-hmm. Ako po ay bumabati sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa araw na ito, sa lahat po ng mga naabot ng ating pong radyo natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa pakikinig po ngayong araw na ito sa amin. Ayan. Baka meron pa po kayong, batiin po natin din, Bokal, yung ating mga, binabati ko naman na po kanina, pero ang ating pong mga SP Secretariat na ating mga katuwang din sa opisina, ang mga staff din ng ating iba-iba pang mga bukal. Binabati ko ang lahat ng ating pong mga bukal sa District 1, ganun din lalo na dito po sa District 2 na amin pong pinaglilingkuran. Ito pong mga ating pong mga mamamayan dito po sa Santa Cruz, Torrejos at Buena Vista. Ating pong yan pinabati. At sa lahat po ng katuwang natin sa paglilingkod sa sangguniang panlalawigan. Ang ating pong mga secretariat at ating pong mga secretary ng mga bukal sa ating pong panlalawigan. Opo. At sa kaalaman po ng lahat, ay si Ma'am Kat po ay napakaganda sa personal. Ito po ay talagang ari pong batang dalaga pa at talagang naghahanap na at baka daw siya'y mahuli sa biyahe. Ito po pala biro lang po yun at talagang ang buong katotohanan po nito talagang pinag-aagawan talaga rin si Miss Kat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Patawalaan po namin kayo ni Bokal. Pero na-miss ko po dito dahil nung mga nakaraang programa po ay iba po ang nasalang dito dahil ganun sa opisina po ng ating Vice Gobernador, ganun din po ay nagro-rotate po kaming mga staff para malaman po talaga namin kung saan din talaga kami, kung saan kami mas mag-e-excel. Pero ngayong araw po, tayo po ay nakatutok uli sa programang ito at kasama natin si Bokal Danny. Si Vice Gov Angeles, si Vice Gov Adeline lang po ay nasa isang importanteng activity, kaya po hindi po natin siya makakasama ngayon. Pero sulitin po natin ang ating oras na si Bokal Danny naman ang ating makakasama ngayon. Okay. Ito na po ang pangatama, Bokal, no? Pangalawang beses to. Naging ang daming beses na postpone dito. Oo nga. Oo, mga 2 months siguro to. Opo. Dahil ang ating butihing Vice Governor ay naging busy ng mga nakaraang linggo at siya ay nanggaling pa sa bansa ng Korea. Opo. At siya ay nag-aral lalong niyang dinagdagan ng kanyang kaalaman. Alam po ninyo ang ating pong Vice Governor sa kaalaman po ninyo ay napakasipag at napakagaling po ng ating Vice Governor. Kaya talaga pong hangang-hanga po ang inyong banlingkod
sa ating pong Vice Governor. Po. At ang ating din pong mga ang katuwang din na ating Vice Governor, syempre ang ating mga board member ay Yes. ang mga masisipag din po at Yes, epektibong mga katuwang din po ng ating Vice Gobernador. Ako po personally, lagi ako naniniwala na kung hindi naman po din effective yung mga kasama, ay mahihirapan din po ang ating Vice Gobernador na gampanan ang kanyang tungkulin. Pero sapagkat ang atin pong mga katuwang, katulad po ni Bukaldani, ay talagang isa sa mga masipag na nakasama ng ating Vice Gobernador ngayon, ay mas nagiging epektibo po ang kanilang panunungkulan. Miss Kat, sa totoo lang, ang sabi ni Vice Governor, ito daw 16th sanggunian ang napakasipag na mga board members dahil talagang suko ang ating secretariat. Dahil ang dami-dami nating mga committee meetings na ginagawa. Linggo-linggo yan, talagang punong-puno ang ating schedule. Baka po isipin ng ating pong mga mamamayan na kami ay hindi po laging nakikita sa ating pong barangay. Ang buong katotohanan po niyan ay tuwing naman pong may mga okasyon, may mga imbitasyon sa ating barangay, kami po ay pumupunta at nakikipag-ugnayan sa kanila. Pero pagkatapos po nun, tuloy naman ang trabaho pagdating po sa Opo. opisina. Nag-aagawan pa nga ni po sa Oras ng session, ng committee meetings. venue para sa committee meeting. Buti nga po, Miss Kat, at ang ating pong opisina ngayon ay parang nilalakihan para magkaroon po ng venue pag nagkasabay-sabay po ang ating mga committee hearings. After ilang weeks, siguro po ay magagamit na rin natin yung bagong conference room. Okay. So, kahit po magsabay-sabay na sila ng mga meetings, committee meetings at hearings ay matutuloy pa rin po. Kasi nito pong mga nakaraan, talagang suko po ang ating isa po ako sa nakakakita din na sumusuko ang ating mga SP Secretariat sapagkat yung pagtahi-tahi ng mga schedule po nilang lahat para ma-accommodate at matapos agad, magawa agad yung mga committee meetings na ang isa pong mahirap dyan na Miss Kat, syempre, gagawan pa nila ng committee report na idudulog naman ng committee chairman sa plenary. 'Di ba? Kaya medyo talagang ang ating pong secretariat ay talagang kayod marino talaga. Para din po sa kaalaman ng ating mga nakikinig kasi po ang mga tama Bukal, 'di ba po? Ang mga resolution po kasi mga batas na sinusulat or parang pinopropose para sa ating lalawigan ay hindi po isang iglap lang natin na naaaprubahan. Ito po ay dumadaan sa proseso, ilang committee meetings, ilang hearings. Tama po 'yon. At tama Bukal, 'di ba po, pagdating sa session doon pa lang maa-approve at minsan ay marami pang amendments pagka tapos sa session. Meron pong amendments pa. Dito pa lang po sa committee hearings, pag minsan po at medyo marami ang tanong, sa committee hearing po ay inuulit-ulit natin ang ating pong committee hearing kung meron pang dapat idagdag o bawasin tungkol po sa ating pong mga napag-usapan sa committee hearings para pagdating po sa plenary ay medyo konti na lang. Siguro kung may magtatanong man doon ay yung absent doon sa committee sa committee hearing. Yun po ang pwede magtanong. Pero kadalasan naman po ay sa meeting of the minds ay nagkakaintindihan na po kami. So yun po. So para din po yun sa para malaman din po ng ating mga kababayan kasi baka po yun nga, baka minsan nagtataka po kayo bakit hindi nakikita. Kasi hindi naman po lahat ng mga committee meetings at hearings ay naipapublic natin, napopost natin sa social media. Meron po talagang mga activities ang ating mga board members sa loob ng session, sa loob ng Capitol na talagang tuloy-tuloy po ang kanilang mga trabaho. At saka po, Ma'am Kat, wala nang ang ating pong media ay wala araw-araw na yan bagay sila nasa sa plenary. Bagay talagang lahat ng ating pong committee meetings ay kinunan nila ng media ang ating committee meetings dahil sunod-sunod ito, ang dami.
ng ating pong ginagawa. At tayo naman po ay, ang trabaho naman natin po ay mandato natin na gumawa ng sangguniang panlalawigan sa pangunguna po ng ating masipag na Vice Governor na tayo po ay gumawa ng resolusyon, ordinansa na makakatulong po sa ating mga kababayan. Ano po? At ito po ay amin pong mandato. At bukal bilang napag-usapan na rin naman po natin ang plenary o ang session, bukal baka kasi nitong nakaraang last Friday po, June 7, ay nagkaroon po ang 16th Sangguniang Panlalawigan ng 88 regular session. Yes. So, bukal baka po pwede nyo na rin pong mai-report sa amin ano po yung mga naaprubahan noong 88 regular session. Mahaba yung ating naging agenda noon Wala akong hawak dito, pero ako ay nakapag-report ng 3 committee report nung nakaraan. Ay wala akong hawak dito nung sige po, mamaya meron po may natin, pero bago po iyon bukal ay para ulit po para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, dahil po ang ating pong mga board members man ay District 1 at District 2, pero once na nanungkulan po sila ay para sa serbisyo ng buong lalawigan. Yes, so, correct. sa lahat po ng ating mga nakikinig din, malamang si Bukal Dani po ay kilala na siya dito sa bayan ng Santa Cruz, sa bayan ng Torrijos at bayan ng Buenavista. Pero Bukal, ano po ba ang inyong mga committee na hawak para naman po sa mga nakikinig din natin sa District 1? Napakahalaga ng ating hinahawakang committee ba, Ms. Kat? Tayo ang chairperson ng Committee on Education, Culture and Arts. At ganoon din, tayo din ang chairperson ng Committee on Trade in Industry. At tayo ay nakatutok dito sa 2 komitiba nito. Although na tayo ay maraming komitiba na miyembro ang inyong lingkod. At actually, nung nagkaroon tayo ng pagbabago sa ating mga komitiba nung nakaraang December, ay nabawasan ang ating membership dahil ang dami talaga, nasa 10 ang ating bali 11 ang nalahukan natin ng mga committee. Oo. So talagang halos ako hindi naaalis sa kapitulyo niyan. At ito naman dito naman sa hinahawakin nating komitiba, Ms. Kat, ay ito naman ay nagpe-perform naman tayo at nais ko na napakagandang pagkakataon nito para maihayag ko sa ating mga kababayan na kung ano ang ginawa ng inyong abang lingkod sa aking komitiba, kung ano ang aking naipasa. Tama po, kaya ito din pong programa na ito po ay oportunidad din ng ating mga katuwang, ng ating vice gobernador, ng ating pong mga board members para maihayag at mai-report din po sa ating mga kababayan bilang isa po sa goal ng ating 16 Sangguniang Panlalawigan ay maging transparent sa ating mga kababayan sa kanilang mga serbisyo at trabahong ginagawa para sa lalawigan. So, ayun po, may mga ilan po sa mga naipasa nitong mga nakaraang parang 2 taon na, po? Oo, magdadalawang taon na silang nanunungkulan po. Yes, Ito pong committee mo, Bukal, na Committee on Education, Culture and Arts at Committee on Trade and Industry ay simula pa lang po, 2 taon Simula pa lang, nila po Ms. Kat, ito ay talagang akin ng nakuha itong komitiba na ito. Opo. Bukal, meron po ba kayo dyan ng mga ilan sa mga naaprubahan o mga naipasang ordinansa nitong sa committee na ito? Yes, Ms. Kat, at ito ay napakaganda. Ito ay information dissemination na rin natin sa ating pong mga guro, sa ating pong mga supervisors. Lalo at ang Santa Cruz ay 3 distrito. Opo. 3 bayan. 3 distrito. Itong bayan ng Santa bayan Cruz. lang ng Santa Cruz. Alam mo, Ms. Kat, ito ay dapat malaman ng ating pong mga guro. Ito po ay napakaganda nitong ordinansa na ito. Kaya lang, hiniling po na itong ordinansang ito na for the first time, na ang ating pong
pamahalaang panlalawigan ay makapagbigay ng direkta sa ating pong mga LGU ng proyekto na sila mismo ang mamamahala. Ano po, ito po ay pagdating sa edukasyon. Ano po, nakapagpasa po tayo ng isang ordinance, an ordinance providing 2 million pesos financial assistance to each of the 6 component municipalities in the province of Marinduque to support their respective education-related infrastructure programs, projects, providing guidelines in the availment thereof and for other related purposes. Tama yung sinabi mo, Ms. Kat, na once na tayo ay naging board member, ay hindi lang dito sa distrito natin na i-implement ang naiipasa nating ordinance. Ito ay para sa 6 na bayan. At nahiling po natin dito sa ordinance na ito na makapagbigay po ang ating pamahalang panlalawigan ng 2 milyong piso sa bawat bayan. Na ito po naman ay ipagagawa na ito po ay tungkol naman sa mga pagpapagawa ng ating improvement ng ating pong school. Pwede po ito sa mga katulad ng library, pwede po ito sa pagpapagawa ng bakod nila, improvements po at saka yung pong let's say covered walk, ang pwede po nilang proyekto. Basta masasabi po na ito po ay hindi po pwede na pampatapos sa isang proyekto na simula na. Dahil kinakailangang ma-identify po ng ating pong probinsya na yung kung saan po napapunta yung ating pong 2 milyong piso. Talaga pong ito sa construction. Ano po, pwede din po ito sa kantin o kung ano man pong proyekto na kinakailangan po ng school. Kaya lang, ang lahat po ng supervisors ay magre-request po dito ay sa ating pong mayor. So Oo. dadaan po siya Dadaan po sa ating pong LGU at for the first time ay ngayon lang po nangyari ito na makakapag-decide po ang ating pong mayor kung saan niya ibibigay ang proyekto. So yung mga paaralan po ay ang nag-identify po ay ang mga mayor hihiling po ang ating pong mga guro o supervisor sa ating pong mayor. Kaya lang ay siyempre sa liit po naman ng pondo. Alam po naman ninyo, sana po maunawaan ninyo lahat. Ano po, napakaliit po ng 2 milyon. Pero ito naman po ay dire-diretso na. Ito po ay ordinansa na. Ito po ay pinagtibay na. Ano po, ay ang ating pong pamahalaan, panlalawigan, ay salat din po tayo sa ating pong kaperahan. Sa pondo. Pinagkakasya lang po namin ito. At ito po ay naibigay ng ating pong mahal na gobernador, Presbitero Velasco. Ito po ay inaprubahan niya na makapagbigay po ang ating pamahalang panlalawigan sa bawat bayan ng 6 na bayan ng Marinduque. At ito po ay na-implement na. Actually, ang Santa Cruz po, sa kalaman po ng bayan ng Santa Cruz, ay inilagay po ng ating punong bayan ang 2 milyon doon sa pagpapagawa po ng school ng ALS. Dahil matagal na pong hinihiling ng mga ALS teachers kung saan nila wala silang classroom. So andun po sa DepEd, yung po ay ginagawa na at yung ibang mga bayan po hindi ko naman alam kung anong mga proyekto. Basta ito po ay na-implement na. Ito po ay ngayong 2024 ay naibigay na sa kanila. Then kinakailangan po pag end of the year ay ito po ay dapat na makapag-liquidate sila sa atin at sa susunod na taon po ng 2025 ay sila naman ay muling mabigyan. Kinakailangan ay ubos na po yung 2 milyon at titingnan po ng ating pong pamahalang panlalawigan ng engineering ang proyekto ng kanilang nagawa at para po sila ay muling mabigyan. Yan po, Miss Kat. Para pwede naman po ang ating ibang mga paaralan na yes, sila naman ang mabigyan. Oo. Paunahan lang ito. Baka ang mga nasa discretion din po natin mga municipal mayor kung sino ang talagang ma-identify nila mas na nangangailangan. Nangangailangan. Oo. At least meron lang pong mapaprioritize pero sa susunod ay pwede nang mapagbigyan yung iba ding nangangailang Miss Kat. paaralan. Oo. Sa mga repair naman, Miss Kat,
ay from time to time ay nagkakaroon kami ng meeting with the governor ng sa ating pong tinatawag nating school board. At ang mga repair naman po ay mayroon naman tayong inilaan dyan na pondo. Yun nga lang ay hindi kalakihan din yan at yan ay galing sa atin lang na pondo ng SEP. Doon lang po galing yan. Yan is sa mga taxes, Miss Kat. Kaya pinagkakasya rin lang natin. Yan ay nakasama na rin ang mga gamitin natin sa sports. Na yung katulad na nagkaroon tayo ng EMRAA. Oo, malaki ang ginastos natin dyan, Miss Kat. Inarkila pa natin ang barko dyan. Oo, papunta sa Mindoro. Kaya talagang sa awa ng Diyos, tayo naman nakakaganap. At ang ating pong mga players naman ay nag-response. Tayo ay, ang alam ko, ay number 2 tayo. Nakakuha Sa buong, tayo ng mga... Hindi po, itong committee po ng ating kasama ngayon, si Bukaldani Red, ay talagang malapit sa ating mga kabataan. Siyempre, ang education, pati ang sports po. So, ito pong mga naaaprubahan ay para din sa ating mga kabataan. At gaya po nun, yung sa EMRAA, malaking opportunity po ito. Magandang opportunity para sa ating mga estudyante. Yung ma-expose po at magkaroon ng ma-expose sa ibang mga probinsya at maipakita yung kanilang mga galing din aside sa itong mga extracurricular activities po nila. Yes, Miss Kat. Oo. At ito naman po ay napagkasunduan namin ng Sangguniang Panlalawigan kasama po ang ating magaling na Vice Governor at inaprobahan naman po agad ito ng ating mabait at napakasipag din na walang kapagurang Governor, Presbytero Velasco. Alam niyo po, ito pong simula po nitong 16 Sangguniang Panlalawigan, kung napapanood at na susubaybayan po ninyo yung mga session highlights na pinapalabas po natin sa Facebook pages ng ating Vice Governor ng Angkasanggunian at ng Marinduque News Network, ay mapapansin nyo po na madalas po na meron tayong binibigyan ng mga awards at recognition. Ito pong 16 Sangguniang Panlalawigan, medyo ganun din po ang kanilang naging goal na mabigyan ng halaga at pagkilala ang ating mga kabataan na nakakapagbigay ng karangalan din sa ating mga kababayan, ay sa ating lalawigan po. Yes. Gumawa din tayo ng ordinansa dyan, Miss Kat. At ito ay napakaganda rin ito. Dahil matagal nang hindi na-amyendahan ang binibigay nating mga monetary award sa ating pong mga players na nananalo, ay ito ay inamyendahan natin nito lang nakaraang taon, kaya lang hindi siya umabot na siya ma-implement ngayon doon sa panahon ng EMRAA. Pero malaki na ito, wala nang ito. Talagang matutuwa sila dito. Ito yung ating ordinance o ang Miss Kat. Ito ay inamyendahan natin yung ordinance, an ordinance establishing guidelines for the grant of monetary incentives to provincial representative who excelled in the athletic, sports, and cultural arts competition in the regional, national, and international levels, appropriating funds therefore and for other related purposes. Repealing for the purpose Provincial Ordinance Number 20, Series 99, as amended by Provincial Ordinance Number 89, 2010, or the monetary awards to the provincial athletes. Then ito, Miss Kat, ay itinaas na natin yung ating may ibigay, dinoble natin ang mga yung 5,000 ginawa nating 10,000 sa ito ay yung single na palaro na sila ay mag-champion kaya lang sa pag-regional na ay malaki ang binibigay natin na binibigay nating incentives ay wala dito sa akin. Nandyan. Oo. Malaki ito. Ito katulad ng regional level, Ito ay dating 3,000.
ito ay ginawa na nating 10,000 Malaki sa ang- regional, oo ha. Ang pwera pa dun ang coach, Opo. 2,000. Ang first runner-up, 5,000. Ang bronze medalist ay 3,000. Na dati ay 3,000 na ang ating champion. Ngayon, 10,000 na, Miss Kat. Then, sa national, 30,000 na tayo ang binibigay natin. Plus 6,000 ng ating coach, ano? Tapos, ang runner-up, silver medalist natin, 15,000. Opo. Runner-up natin, bronze, ay 10,000 plus 2,000 ang coaches natin. Sa international natin ay 50,000 ang ating ibibigay. Then, ang runner-up ay 30,000. Second runner-up ay 20,000. Ano? Malaking amount. Then, kasama pa dito at 10,000 ang coach, 6,000 sa silver medalist, at saka 4,000 sa bronze medalist. Ano? Ang maganda dito sa ginawa nating ordinance na ito, Miss Kat, ano, pagdating sa dito sa ating ginawang ordinance na ito, kasama dito ang ating ano nga ba ito? Yung ating sa mga estudyante natin sa ano? Nasaan nga dito? Hindi, yung ibibigay nating ano, yung naipasya natin na ordinance para sa ating mga kabataan na lalaban sa academics competition na Miss Kat, ay ito financial assistance. Maganda ito, Miss Kat, ano. Nung ako ay gumawa ng ordinance dito sa Santa Cruz, hindi ko sila mabigyan ng tulong. Assistance. Opo. Oo, para yung paalis pa lang sila ang mga kabataan na lalaban sa, let's say, Quiz Bee, Math Olympiad, or anumang academics competition, ay hindi kaya ng munisipyo dahil marami itong mga kabataang ito Marami itong mga kabataang ito. Ngayon, ang ginawa natin sa sangguniang panlalawigan ay hiniling natin sa ating mga kasamahan na ang mga kabataan na aalis pa lang papunta sa paglaban ay mabigyan na sila ng assistance na at least 3,000 pesos sa mga individual representative natin, ano, sa sa national sa group ay 5,000 ang pwede nating ibibigay, ano. Tapos sa national, sa individual ay 5,000, then 7,000 naman pag sa group. Tapos sa international ay 10,000, tapos 20,000 naman pag sa group. Opo. Ano ha? Ayan ang naipasa natin na para naman sa academic So, subject. malaking bagay po ito, Bukal, sapagkat marami pong mga estudyante, maraming mga kabataan ang humihingi talaga ng assistance sa ating Yes. mga opisina. At yung ganitong amount po, hindi man po ganun kalaki para sabihin ng iba, pero malaki pa rin po ang maitutulong nito sa ating mga nilalabas ng probinsya sapagkat ito para sa karangalan din po ng ating lalawigan. At saka marami ito, Ma'am Kat. Hindi natin po pwede na talagang lakihan ito. Opo, Maunawaan lang po nila na kahit paano po ay makapagbigay tayo ng financial assistance sa kanila. Actually, last week lang po ay may lumapit sa atin na isang mag-aral. Siya lang ang kaisa-isang nanalo sa regional. Ito yung sa news, ano po? Ito ba yung taga Oo. Matalaba? Yes, Matalaba. yes, oo. Opo. Isang Ngayon, representative. yes, ay siyempre, kasama pa ang kanyang guro, lalaban siya sa Palawan. Sabi ko, ay humingi na ng, ito naman ay naipasa na itong ordinance na ito, ay pwede naman tayo na makahingi ng tulong sa ating
governor para mabigyan ng Opo. 3,000 piso. At kaysa naman lahat naman ay kami ay nagbigay ng kaunting makakaya na itulong doon sa Batak, pero kahit alam naman natin na hindi pa rin sasapat ang mahal-mahal ng pamasahe papuntang Palawan. No? Pupunta pa silang Maynila. Kawawa ang magulang. Actually, Ma'am Kat, ang dami nating magagaling na mga mag-aaral. Ang problema, hindi natin maisali dahil ang magulang mismo ang umaayaw na sila ay maisali sa mga competition. Why? Walang maibigay na pamasahe. Opo. Oo. Kaya ito, sa magulang man, sa bata min lang, makapagbigay ang ating pong pamahalang panlalawigan ng tulong doon sa bata. Ano Kaya po? itong bata po, nagsusulisit siya. Yes. Sa bawat, na-meet ko din po ito last Friday. Yes. Opo. Nandun siya. Nalo po siya sa parang editorial Yes, oo. ng regional press conference. Ito po ay Regional. press conference ng mga Oo. naglalaban-laban ang mga school. At regional na po iyon. So nakalaban na niya ang lahat ng Region 4. Yes, At siya po oo. ay nag-iisang representative ng Region 4 na dadalhin sa national. Siya Yes, po ang oo. representative. Sipin mo, Mhm. pride natin Opo, yun. nag-iisa na po. Dati po kasi 3 po pag Oo. regional, pero ngayon daw pala ay isa na lang Isa ang na lang. pinapadala. Kaya Yes. mag-isa po siya. Pero kasama niya po ang guro, ang kanyang advisor noong Yes, ma'am. nagpunta siya sa Capitol last Si Miss Friday. Roma Santa. Opo. So binabating na rin po natin ang mga taga Matalaba National High School. Tama po? Oo, National oo. High School po. yun Yes. na. Kaya Miss Kat, meron pa tayong naipasa na Opo. ordinansa. Ito ay napakaganda ring ordinansa. Ito naman ay meron din ako dito sa Santa Cruz na naipasa. Kaya lang hindi ganito kalaki ang pondo natin at saka hindi natin naisama dito ang mga retired teachers kasi dito sa probinsya natin merong binubuo na pala ang ating mga guro na samahan din ng mga retired teachers ito ang ating ordinance na naipasa an ordinance declaring the 3rd day and 5th day of October of every year as celebration of Retired Teachers Day and Active Teachers Day, respectively, in the province of Marinduque, providing guidelines in the search for outstanding retired and active teachers, providing funds in the conduct thereof, and for other related purposes. Ito Ma'am Kat, ay medyo maganda. Matutuwa ang lahat ng mga guro dito. Binigyan natin ng pondo ang ating mga retired teachers na 200,000 na pondo na ito po ay kukunin natin ay sa God Fund. Ito po sa senior citizen, Provincial Fund for Senior Citizens. Doon po natin kukunin. At ang 800,000 po ay atin pong kukunin sa General Fund. Ito naman po ay sa mga active teachers. Alam po ninyo, talagang ako po ay naniniwala na dapat ay ito pong mga guro na ito ay mabigyan min lamang sila ng kanilang pagdating ng ganitong mga okasyon na meron pong katulad ng World Teachers Day. Itong Ay, October 5. October, opo, ay mabigyan sila ng kanilang activities. Mabigyan min lang sila ng mga incentives. At magkaroon sila ng kasiyahan at nagbigay po tayo ng 800,000 dito, Miss Kat, para po bahala na sila kung anong programa po ang kanilang gagawin. At sa bagay naman, Miss Kat, ito namang mga guro na ito napakasipag na pumunta nito sa Sangguniang Panlalawigan at i-report sa atin kung ano yung mga activities na kanilang nais gawin. Basta ang importante, may pondo. Hindi tayo mapapaya, Miss Kat. Sa mga guro po, maganda itong ganitong ordinansa bukal sapagkat ang mga guro po ang laki ng tulong talaga at bahagi ng ating mga kabataan. Yes, Miss Kat. Alam niyo po mga guro, hindi lang po sa school kasi ang kanilang trabaho, pagdating pa lang, pag uwi po ng bahay nila ay kailangan pa rin nilang gumawa ng lesson plan.
Natatandaan ko po ito kasi ang nanay din po ng ating vice gobernador ay isang guro. Pagdating po ng kanyang bahay, 5 o'clock, parang 6 o'clock magdi-dinner lang. Pagkatapos magpi-prepare pa po ng lesson plan para sa klase niya kinabukasan. So lahat po ng guro, ganun na ang naging perception ko na kapag isa kang guro hanggang gabi, hanggang pagdating mo ng bahay ay marami pa rin kailangan gawin para sa ating mga estudyante. Kaya ito maganda din itong ordinansa na ginawa at inotor ng ating katuwang dito si Bocaldani Red para sa ating mga guro na mabigyan po sila ng recognition din. Yes. Kahit po yung mga retired na kasi ilang years din po silang nagserbisyo. Yes. Opo. Oo. At saka, ang sabi nga ng mga guro na nagretiro na, retired na sila, ay gusto pa rin nila na yung kanilang puso ay at saka gusto pa rin nilang makasama ang kanilang mga dating nakasamang mga guro. Kaya talagang aktibo sila kapag may mga ganitong okasyon Activities, o event na para sa kanila, Miss Kat. Opo. Aside pa sa Bukal, para sa ating mga guro po, ano pa po yung ilan din pang mga ordinansa na inyong naisulat? Actually, Miss Kat, napakarami ang marami akong naipasa na mga ordinance. Hindi kaya lang dito sa Santa Cruz ko na naipasa yon yung pero yun ay nakakatulong hanggang ngayon sa Santa Cruz katulad ng aid to brigada eskwela tuwing pasukan na nakakakuha sila ang tatlong distrito ay nakakakuha ng pondo sa munisipyo kahit pampintura nila o pagpa-repair ng mga simple repair ng school nila. Ayan ay atin naipasa. Kaya lang yun nga, hindi pa natin naiipasok sa sangguniang panlalawigan at ito ay pinag-iisipan pa natin na Baka yung iba pong mga nakikinig natin from District 1, magtaka sila bakit mga naipasa sa Santa Cruz. Bigyan lang po natin ng kaunting, kanina hindi ko na po ito naitanong, kaunting background yung ating mga nakikinig. Kung before po kayo maging board member ng 16th SP ay ano po ang inyong naging katungkulan dito sa bayan ng Santa Cruz? Dito po sa bayan ng Santa Cruz, alam na po ito ng ating mga kababayan. Opo. Na ito po, ang inyo pong lingkod ay naging tatlong term na tayo po ay naging konsehal ng bayan. At ganun din po ay marami tayong nagawang mga ordinansa na makakatulong po sa ating mga kababayan. Ito pong mga ating pong hinawakan na mga komitiba ay ito din po ang hawak natin ng panahon na ako ay konsehal. At dito po sa ating pong trade and industry, marami din po tayong nagawa dito ng mga ordinansa dito po sa bayan ng Santa Cruz. Kaya lang Miss Kat, tayo ay hindi applicable sa ating probinsya ang paggagawa ng ordinansa na para sa mga negosyo dahil nasasakop na siya madalas ng LGU ang ating pong mga batas dahil may sariling batas ang ating LGU kundi ang sa atin lang po ay mag-guide lang sa ating pong mga negosyante dito po sa ating lalawigan. Katulad po ng ating po nung nakaraang pong pandemic, nagkaroon po tayo ang ating pong lalawigan ay ang ating pong gobernador ay nagnanais talagang matulungan, makabangon ang ating pong mga negosyante. Kaya yung pong ating pong gumawa po tayo ng isang resolusyon na ang ating pong manininda doon po sa ating pong expo sa bayan ng Buwak ay ito po ay libre na naibigay natin. Hindi po tayo sumingil sa kanila. Ito po ay para at least lang ay tulong natin sa kanila para sila ay
makakumita ng maayos. Ano po? At ang ating pong pamahalang panlalawigan ang gumastos sa lahat na po ng kanilang pangangailangan doon, Miss Kat. Ito po ay ginawa natin ng isang resolution suspending the imposition and collection of fees and charges for the use of Marinduque Expo Center and Morion Arena for the month of February, March, and April 2023. Nito pong nagdaang taon, ito pong nagdaang buwan ng ating po ngayong taong 2024, tayo po ay hindi sumingi lang po tayo ng parang 100 very minimal 100 pesos lang po pambayad min lang sa kuryente. Miss Kat, yun lang ang siningil na 100 pesos per day. At tayo rin po naman, sa kanila rin po ginastos yun dahil siyempre yung tagapaglinis natin, lahat ng kagastusan, yung mga expenses natin, yaang at least min lang, doon sa 100 pesos. At nakita naman natin na talagang pandemic recovery, ay naka-recover naman sila. Saka ito pong mga ilan sa ating mga nagtinda dito sa Marinduque Expo, maganda po ang naging feedback din at malaking tulong po ito. Naging malaking tulong daw po itong mga libre sa kanila, lalo na po noong 2023. Yung iba po doon na mga negosyante, sila po mga naapektuhan talaga nung panahon ng pandemya. Yung iba po ay mga nagsimula naman ng kanilang negosyo noong panahon ng pandemya. Kasi di ba po marami ang marami ang bakante kasi sa kanilang mga bahay. Yes. Kaya parang na-open or nagkaroon ng interest din sa pagninegosyo. At ito pong sa Marinduque Expo ay malaking tulong po sa kanila noong panahon din ng nung nagre-recover po sila para sa sa pandemya. At nung panahon din po yun, sobrang dami po lagi ng tao sa sa Marinduque Expo. Kasi yun din po yung parang first time na naging madaling umuwi after ng pandemic. Kaya marami pong turista at marami talaga tayong mga kababayan na nagsiuwian nung time ng 2023 na Holy Week. Yun po ay duration na cover noong libre ang bayad doon sa pwesto nila sa Marinduque Expo. Yes. Ito po alam ko nire-report din naman po sa page ng nire-report din ng ating Governor Presby Velasco kung magkano ang naging income ng atin pong mga negosyante doon sa Marinduque Expo. At talagang hindi ko lang po matandaan yung exact amount. Hindi ko rin po matandaan ng amount ng kanil. Pero malaki talaga ang kinita. Malaki. Opo. Parang dati kasi ay parang mga 14 to parang 16 million, parang ngayon more or less 20 million ang kanilang nai-report. Opo. Oo. At malaking bagay po itong ordinansang ito. At medyo kasi open na ngayon, nakaka-uwi-uwi na ang ating mga kababayan. Hindi katulad ng nagdaang panahon na medyo talagang limitado pa rin. Kaya medyo maganda na yung kinita nila ngayon. Saka doon din po, aside sa kinikita po ng ating mga negosyante, ay gayon din po yung mga local natin na produkto. Doon din po yung sinashowcase ng ilan sa ating mga negosyante tuwing Holy Week. At malaking bagay po na nakikita natin kung ano talaga yung meron kita dito sa ating probinsya. Yung iba po talagang mga produkto natin dito, bukal pang export sa ibang lugar at gayon din po sa ibang bansa. Yes. Yung kay Maring Mita. Talagang na yon, talagang established na yon. Talagang maganda yung oraro natin. Kaya ang ating pong mahal na gobernador, sa tulong po ng ating sangguniang panlalawigan, sa pangunguna po ng ating Vice Governor Adeline Angeles, ay tayo po ay nagpipilit at ginagawa po natin na mabuhay at magkaroon ng pananim dito ng mga oraro. Opo. May programa po ang ating pamahalang panlalawigan dyan at yan po ay talagang binibigyan ng pondo ng ating pong mahal na gobernador. Napakarami po ng programa ng ating mahal na gobernador at talagang ito po ay kapaki-pakinabang lahat. Ito po ay kasama sa mga pag-aaral natin sa ating pong mga ginagawa na
meeting with the governor, napapag-usapan po namin madalas ito, Miss Kat. Kaya yun po, hindi lang po ito nakikita ng ating mga kababayan, pero marami pong mga meetings at maraming ginagawa ang ating mga board members at kasama po ang ating Vice Governor para sa ating lalawigan. Yes, Miss Kat. Again po, ito po ay magandang pagkakataon itong ganitong programa na marinig at mai-report din po ng ating mga bukal Yes, ang Miss kanilang mga nagawa. Yes. At saka, Miss Kat, pagdating naman sa labas, kaming mga board member, kami naman ay pumupunta rin sa mga barangay upang makipag-ugnayan sa kanila at alamin ang kanilang mga katayuan sa kanilang barangay, kanilang pangangailangan upang maidulog naman natin sa ating pong pamahalang palalawigan na pag-usapan namin sa mga meeting namin na ang isang barangay ay nangangailangan ng ganito, talagang medyo kinakailangan na tulungan, unahin at mas nangangailangan. Kung alin po ang ating mga barangay na mas nangangailangan ng tulong, atin po namang tinutugunan sa abot po ng ating makakaya, Miss Kat. So maganda po talaga yung naririnig kung ano yung hinaing at nararanasan ng ating mga nasa grassroots Miss Kat. level pa lang Yes, po. Miss Kat. Alam na natin. Opo. Kaya malaking bagay din talaga bukal no. Nito pong mga nakaraang buwan din yung meron kayong mobile session. Yes, Miss Na Kat. hindi lang po sa Capitol nagaganap yung session, pero Yes, Miss nagkakaroon na po ng mobile session. Mukal, kwentuhan mo naman po kami ng konti about kung ano ba yung nangyayari kapag mobile session po. Unang-una po, nagkaroon tayo ng mobile session natin sa Bayakbakin, Miss Kat. At nakita natin ang pangangailangan ng ating mga kababayan doon, lalo na yung mga nawala ng bahay, yung natabunan ng kanilang bahay doon. Apo. Na ito naman ay tinulungan ng pamahalaang bayan ng Torrejos sa Bayakbakin. Pero sinuportahan ng ating pamahalang panlalawigan at hindi din makaya ng bayan ng Torrejos na tugunan ng kanilang pananalapi ang pabahay. Meron pong pabahay na ginagawa doon, Miss Kat, at na balita ko ay patapos na ang yung pabahay na yon at dinagdagan pa natin yung kanilang pondo ng another 250,000 para naman sa kanilang patubig. Kaya maganda rin po, Miss Kat, ang mobile session dahil bawat sa ating paglabas ng ating sesyon, 5 barangay o 6 na barangay ang ating iniimbitahan upang malaman at sila'y nagsasabi kung ano ang kanilang mga pangangailangan. At napakaganda naman po, nalaman natin ang kanilang pangangailangan at dinulog naman po agad natin yan. Nagkaroon po tayo ng committee meetings, committee hearings, nagkaroon din po tayo agad ng aksyon. Pinatawag po natin ang mga barangay officials para po magkaroon ng katugunan ang kanilang pangangailangan. Ano po? Kaya lang, siyempre, may hangganan po ang ating pong power. Ano po? Siyempre po, hanggang tayo ay doon lang sa kaya natin. Siyempre po, meron tayong chief executive na ating pong pinalalapitan. At yun po ang ating boss. Ano po, Miss Kat? Although na yan po ay binibigyan din lang ng sangguniang panlalawigan para po magkaroon po ng power ang ating gobernador, nagbibigay po tayo ng granting authority sa ating gobernador para po ma-implement kung ano po yung mga proyekto na kinakailangan maitulong sa ating po mga barangay. Ganon din po, dito po sa bayan ng Santa Cruz, nagkaroon din po tayo ng mobile session dito po sa barangay ng Landi. Nabigyan po agad ng aksyon ang barangay ng Bangkuangan. Naipasa na po kaagad namin sa pamamagitan po ng ating pong Committee ng Tourism na 1 milyon po kaagad ang naibigay natin dito sa ating pong barangay ng Bangkuangan para po doon sa kanilang Kawakawa Falls. Ano po? At upang sila ay magkaroon ng income, ang ating gumanda, ma-improve pa nila at dayuhin. Ano po? At ang ating pong gobernador ay talagang gusto po na magkaroon talaga ng
income ang ating pong lalawigan at dayuhin po itong ating mga magagandang lugar dito po sa ating pong bayan ng Santa Cruz. Nagkaroon po agad tayo ng action diyan. Nabigyan na po kaagad ng pondo natin 'yan. Nasama na po 'yan dito sa sa ating pong gagawing AIP. Yun nga lang, di next year pa yun maibigay. Yun po ang sinasabi ni Miss Kat na dadaan po sa proseso. Dahil tayo po ay gobyerno, hindi naman po pag sinabi natin na may pondo, ay dadakutin na lang natin at ibibigay doon sa isang barangay. Hindi po. Dadaan po yan sa proseso, hindi po basta-basta ibibigay na lang ng gobyerno yung pondo na sinasabi natin. At sa kalaman po ng lahat, pag nawala na po yan sa aming mga kamay, sa ating pong plenary, naibigay na natin sa ating pong, naipasa ng sangguniang panlalawigan, ayan po ay hindi na natin hawak. Yan po ay nasa implementing na po yan. Yan po ang natin. Nagkaroon din po tayo lumabas po ulit tayo sa bayan naman ng Mugpog sa Sayaw. Sa Sayaw, At tayo po ay nakapagbigay din ng magagandang programa doon sa barangay ng Sayaw. Bali mga 5 o 6 na barangay din po ang nandun. Nagsalita po ang mga kapitanes, ganun din po ang kanilang mga SK para po makapaghayag sila kung ano po ang kanilang pangangailangan, at yan naman po ay aming pinag-uusapan. Kaya lang, siyempre po, ay yung iba naman ay ang kahilingan naman ay talagang ubos na ang pondo ng buong taon ng probinsya. Kaya sabi namin dahan-dahan naman. At tayo ito'y buong lalawigan ng ating pinupunduhan. Sa kahilingan lang ng isang barangay ay talagang doon na mauubos ang ating pondo. Kaya ito po ay tinutulogan na natin. Tumutugon po tayo sa pangangailangan ng barangay, sang-ayon po sa kakayanan ng pananalapi ng ating pamahalang panlalawigan. At kung alin ang mas kailangan. Mas nangangailangan po. Hindi po tayo yung hindi naman masyadong pwedeng palipasin muna. Kaya ini-schedule po natin ito. At ito naman po ay siyempre ang ating pong chief executive ang namamahala pagdating sa mga ganitong sa bagay tayo po ay nagpo-propose lang. Nagpo-propose lang tayo, then bahala na po ang chief executive kung alin po ang priority niya. Opo. Dahil epektibo din naman po ang ating chief executive. Yes, nabibigyan naman po ng talagang action din yung mga pinakang totoo kailangan. po yun. Ganun po kadaling kausap ang ating chief executive at talaga pong napakasipag, sobra. Opo, Napakasipag ng ating gobernador. Walang kapaguran. Totoo yun na Ma'am Kat. Ay isipin nyo na pagdating niya, round Marinduque na kaagad to. Wala nang pahinga. Talagang sabi ko, kung ako niyan, hindi ko nakakayanin yan. Thank you, Ms. Kat. Tama po, Bukal, no? Pagdating sa mobile session, ang mga kasamang barangay po ay yung lahat ng mga karatig barangay. Yes. Opo. So lahat po ng barangay doon ay napapakinggan po ang kanilang mga hinaing. Yes, Hindi man Ms. po Kat. mapagbigyan lahat, pero at least na-inote or narinig po ng ating sangguniang panlalawigan yung mga kailangan ding bigyan ng action sa kanilang mga barangay. Yes. Tama yun, Ms. Kat. Na-note natin. Opo. At ito naman ay hindi sabay-sabay natin mabibigyan. Ito naman ay, kumbaga, nakalinya ka na. Opo. Na alam naman namin na kailangan mo yan. Yun, Ms. Kat. Kaya lang, nahinto ang ating mobile session dahil sobrang init. Pinarusahan tayo nun sa Sayaw. Sa totoo lang. At talagang 2 bukal doon ang talagang halos mahilo na. Oo, talagang habang nagsesesyon kami ay talaga namang ang pawis namin ay talagang naliligo kami sa pawis. Kaya tinigil muna pansamantala. Siguro ibabalik na natin dahil ngayon naman wala na yung mga heat index natin. Maaaring maibalik na natin yan sa susunod na buwan. O ngayon darating na
na end of June siguro. Pag nandito ang ating mahal na Vice Governor, may schedule natin kung saan naman. Yan naman ay pinag-uusapan ng sangguniang panlalawigan kung alin naman ang isusunod natin dahil hindi pa tayo nakapunta ng Gasan, ng Buwak at ng Buena Vista po. So malamang yun na po ang mga susunod Yes, na Miss Kato, yes. Opo, yung mobile session po kasi inagawa po yun ay madalas sa covered court kasi yun po ang malaking space dun sa mga barangay. Kaya po talagang nung mga nakaraan na sobrang init ay ramdam din po ng ating mga Yes, Miss bukal Kato. ng init. Tapos magkakasama pa po yung 5 barangay. Pag nandun po ang kapitan, ay nandun din po ang lahat ng sangguniang barangay. Yes, so. So sa Kaya 5 barangay. inaabot tayo ng more or less Gabi. 100 persons ang Inaabot din po nandun. minsan ng gabi, hapon na late yes, na. Yes, So ganun po. Kaya malaking tulong po yung mobile session talaga sa ating mga Yes, Miss Kat. Oo. katuwang din sa barangay. Yes, Miss Kat. Oo. Napakahalaga po niyan at nalalaman natin ang kanilang pangangailangan. At tayo naman po ay hanggang tumugon doon sa mas nangangailangan at doon po sa kakayanan ng pananalapi ng ating pong pamahalang panlalawigan. Opo, iniinga lang lahat mapapagbigyan pero kung ano po yung mas nangangailangan. Yes, Miss Kat. Halos lahat naman po lahat naman po ng barangay ay meron din talagang kailangang mabigyan ng aksyon. Yes, Miss Kat. Lahat hindi natin maialis yan dahil ang lahat naman ng barangay may mga problema yan na kailangan nila ito, kailangan ng ganito, kailangan ng minsan tubig ang karamihan, talaga. Tubig ang mga karaniwan nilang problema o kung meron man silang magandang tanawin doon, ay improvements naman ang kanilang hihingin. Oo, kaya hindi nga lang natin malahat, Miss Kat, ang pagbibigay ng tugon sa kanilang kahilingan. Ayun, baka meron pa po ba? Meron pang iba pang mga, ito po marami, pero natanong ko na lang po si Bukal kung ano yung mga naaalala niya pa na parang mga ordinansa o mga resolusyon na naaprubahan. Pero sumatotal po kasi ng lahat ng mga naaprubahan ng 16 sangguniang panlalawigan ay sobrang dami na Ang po dami talaga. po. Opo. May higit ng 1,000 ang ating. Sa loob lang po ng isa't kalahati, magdalawang taon pala ang kanilang Sa totoo po, panunungkulan. Miss Kat, ay napakarami ng resolusyon ng ating naipasa. Ito po ay katulad nito, itong mga resolution authorizing the Honorable Governor Presbytero J. Velasco Jr. to enter into a memorandum of agreement by and between the provincial government of Marinduque and St. Mary's College of Marinduque Incorporated relative to the on-the-job training OJT practicum of the students. Ang dami po nito Opo, na halos pare-parehas naman katulad po nitong ESTI, ganun din po ito na Marinduque State College. Halos nabigyan po natin lahat ito ng MOA with the governor. Pare-parehas naman po ang Ayan kanilang ay para sa mga estudyante Yes, naman po ma'am. na Yes, ma'am. internship or OJT Yes, sa ma'am. sa provincial government. Yes, ma'am. Opo. Actually, last week lang po itong sesyon natin nakaraan ay ito naman pong sa SPES. Opo. Ang ating pong pagbibigay po ng trabaho sa ating pong mga mag-aaral ngayon. Dahil naka-summer break. At naging panauhin po natin sa ating pong committee hearing si Ma'am yan sa DOLE natin, si Ma'am Sa LMD Peso po. Yes, Si Ma'am yes. Alma Tintiman. Opo. At nakipag-ugnayan po tayo sa kanya, naimbita siya po ay isa sa ating resource person nung nakaraan at yun po binanggit niya na magkakaroon po ng programa ang ating pong pamahalang panlalawigan na mabigyan po ng hanap buhay yung mga mag-aaral natin for 20 days. Opo, For 20 habang days. bakasyon. At naitaas po natin ang salary nila, mas mataas po sa JO natin. 502 ang kanilang magiging sahod nila for 20 days. Kaya tatanggap sila ng more than 10,000 Opo. sa loob ng Na magagamit naman nila po kapag 20 araw. Oo, na magagamit nila pagdating ng pasukan. Opo, pag nag-enroll.
Alam naman ninyo, Miss Kat, na binalik na natin ang ating pasukan. School year. Opo, Yes, oo. Ngayon, tama po, anong start na po ngayon? July na, Simula na ulit. Kasi dati na bago po Yes, ang Miss Kat, oo. school year. Parang August, September ang simula ng school year. Ngayon po ay binalik na Yes, July. So, oo. yung mga mag-e-espes ay talagang 20 days lang. Saka At meron least silang may budget gastusin po sila. na Pero ano. ito ay kaugnay natin dito ang pamahalaang panlalawigan at TESDA. Oo, TESDA, magbibigay sila ng 40% ng salary. Oo, kaya ano. Katulad niyan na Miss Kat, dumaan din sa akin yung yung Presby ordinance na ang ating TESDA ay magkakaroon na ng napakaganda din ito, on the job training din ito ng ating TESDA na sa heavy equipment. Opo. Oo, ito ay nag-opening nung last June 10. Oo, sa atin sa Kapitolyo, sa Governor's Hall, at ito ay marami ang dumalo na gustong matuto ng operate ng heavy equipment. Opo. At ito'y magagamit nila hanggang sa kanilang pag-abroad. Opo. Diba? Ang tatay ko po ay heavy equipment operator. Okay. Opo. Ay alam ninyo napakaganda nito. Kaya lang dumaan sa aking committee ba, nabigay naman ito kay Bukal Lim dahil ito ay pumasok ng LEE. Magkakaroon ng income naman ang ating pamahalang panlalawigan dahil ito ay magbabayad ang TESDA sa atin. Opo. Magbabayad ang TESDA sa atin sa bawat isang enrollee ng heavy equipment. Opo. Oo. Napakaganda niyan. Yan ay programa din ng ating gobernador, katuwang po ang TESDA. So yung sa ESPES, Yes. sa TESDA, Oo. maraming opportunities po talaga na pinagkakaloob para sa ating mga Yes. kababayan. Yung sa ESPES po, malaking bagay din po yun. Aside po sa magiging budget nila na pang-enroll nila sa susunod na SEM, ay yung exposure din po bukal sa Yes. actual na trabaho pag nasa provincial government. At yun din po, malaking tulong din po yung para sa mga heavy equipment operator. Lalo na po kung gusto nilang magtrabaho sa ibang bansa, yung ganong skills po ay medyo in demand at hinahanap. Yes. Yun po, bukal, marami Oo. pang aside pa po doon. Marami talaga ang resolution nito. Opo. Oo. Ay baka sa akin pa lang maubos na ang programa mo, Miss Kat, Opo. Kaya siguro yung ibang nagawa naman ng ating Vice Governor, ang ating pong talakayin at alam naman din po natin 'yan. Baka may nabanggit ang ating Vice Governor kung ano po ang sabi niya sa amin napakaganda ng ginawa nilang training sa Opo. Korea. Pero yun nga po, mas maganda kung si Vice pa rin po talaga yung Yes. magre-report noong kanyang naging study mission, Oo. naging training. At alam po naman natin na yung kanyang training din ay para sa makakatulong din sa ating lalawigan para Oo. mas maging epektibo pang Oo. vice-gobernador at mapaglingkuran ng ating mga kababayan. Pero ilang minuto na lang din po. Bukal, salamat po sa mga yung mga binahaging resolusyon, mga ordinansang naaprubahan. Pero dahil si Bukal naman po ang kasama natin ngayon, kamustahin na rin po natin kung ano ba yung parang overall experience niya at naranasan niya sa isa't kalahating taong paglilingkod bilang isang bukal. Ma'am Kat, ako sa totoo lang, napakaganda ng experience ko dito sa pagiging board member. Malaki ang unang-una, malaki na ang ating pinaglilingkuran. 3 bayan na ito. Unang-una, pinasasalamatan ko. Huli man daw. Pinasasalamatan ko ang lahat ng nagtiwala sa akin nung nakaraang halalan. At iniluklok nila ko sa ganitong gawain. Masasabi ko sa aking experience bilang board member
talagang masayang-masaya ako sa ginagawa ko. Oo, mawalang doon kasi talagang tulong-tulong. Tulong-tulong kami sa trabaho. Walang masyadong stress ang aming ginagawa. At yun na Miss Kat, talagang lahat ng basta masaya ako sa panunungkulan ko. Miss Opo. Kat. Kaya tingin ko din po malaking bagay din po, nakatulong din po talaga yung experience ng ating Bukal Danny Red before po siya maging board member na nanungkulan po siya ng 3 termino. Yes, Tama po Miss dito Kat. sa bayan ng Santa Cruz. Kasi yung trabaho po nila sa Sangguniang Bayan ay ganun din naman po ang trabaho sa Sangguniang Panlalawigan. Yun nga lang po, para sa buong lalawigan na yung Yes, Miss ginagawa Kat. nila. Opo. Pero yun po malaking po yun, tulong po talaga. Kaya lagi pong binabanggit ng ating Vice Governor na magkakaiba man po yung ating mga board members ngayon. Pero kung titingnan naman po yung kanilang mga experience ay pag pinagsama-sama po ay malaking bahagi po ang talagang para maging buong epektibo ng isang kabuuan ang isang sangguniang panlalawigan. At saka isa po ang ating adhikain na Miss Kat, na tayo ay katulad ng nabanggit ko kanina, mandato natin na tayo ay gumanap at makatulong sa ating pong mga kababayan. Sabot po ng ating makakaya, lalo tigit pagdating po sa legislation. Opo. Dahil ang lahat po ng tulong natin ay nag-uumpisa sa ating pong paggagawa ng mga resolusyon at ordinansa. At higit lahat po ay pagbabudget. Siyempre po, siyempre po, kasama talaga yan. At yun talaga po ang mandato natin. Yan, 3 yan. Gumawa ng resolusyon at ordinansa at mag-budget. Opo. Ano po? At hindi natin nasasakop ang iba pang mga gawain. Ang ating pong gawain na iba ay dalawin po ang ating mga barangay at tayo ay mangumusta sa kanilang pangangailangan na tayo po ay at least min lang ay naabot nila. Ibig ko sabihin na nakakaharap natin sila ng personal. At yan po ay sinisikap ng inyong abang lingkod na magampanan ko na kapag meron po silang okasyon o meron silang mga meetings, ay dumadalo po ako na pilit, wag lamang yung wala ako dito. Opo. Pero kung may imbitasyon, ay ako po ay dumadalo dahil alam ko po na kinakailangan kong makausap sila at makaulayaw para malaman po yung kanilang mga hinaing at pangangailangan nang mapaabot naman po natin sa ating pong sa ating po sa plenary. Yun lamang Miss Kat ang Opo, kaya yung mga pag-imbita po ng ating mga barangay sa kanilang mga kapistahan, sa mga sayawan, kung papansin niyo po talagang pinupuntahan din po ng ating mga ng ating Vice Governor, ng ating mga board members, sapagkat ito po ay way din nila para usap ang ating mga kababayan sa mga barangay. Miss Hindi Kat, lang po sayaw. Alam mo, Miss Kat, ako'y sobrang bilib ko kay Vice Governor. Yan ako sa totoo lang, Miss Kat, yan ang sipag ko din dyan. Opo. At bilib din siya sa akin. Dito sa 2nd District, madalas na magkasama kami ni Vice. Pero Vice, paano mo nagagawa yan? Ang dami-daming sayawan. Ako Bukal Danny, pag naka 20 minutes ako umaalis na ako. Punta naman ako minsan nagsama kami sa barangay ng isang barangay dito sa Tawiran. Naka 20 minutes lang siya doon, 30 minutes. Pupunta May naman daw siya sa barangay ng Nanggasan. Ang layo nun, yung travel time pa lang nun. Pagdating mo doon, hilo ka na. Minsan po ay mas matagal pa yung biyahe. Matagal pa talaga. Tapos pagkatapos niya daw doon, pupunta pa naman siya ng Argao. Ang layo ng Argao. Kaya sabi ko, Vice Gov, napakasipag mo din. Sabagay, bata-bata pa naman si Vice Gov. Pero yung mapagbigyan din po talaga lahat ng mga Kaya po, sa mga nag-imbita, salamat po. At sa mga hindi po napuntahan, ay ipagpaumanhin na po ninyo sapagkat
talagang nagkakasabay-sabay po yung mga barangay din nung mga Actually, nakaraan. ang inano ko kay Vice Gov, ay kahit hindi siya dumating at nagkasabay-sabay ang imbitasyon, meron siyang Opo, representative. Meron pong mga Meron siyang sumasayaw doon. representative. Oo, Yung mga meron. nasayaw. Oo. Ako din, ako ginagawa ko din yun. Kasi hindi Ginagawa ko talaga- din yun na nagpapadala ako ng representative dahil ang sayawan na yung Santa Cruz. Meron din kasiyahan sa Buena Vista. Opo. Meron akong pinadadala doon. Opo, lalo na nitong Mayo, ano po? Oo. Sabay-sabay talaga. Sabay-sabay andyan din ang ng mga programa ng SK. Opo. Ng kanilang mga palaro Mga sports at activities, oo, ang opo. dami. Talagang kung lalahatin mo ay talagang hindi na tayo magpapahinga. Wala na tayong pahinga. Sama mo pa po yung mga committee meeting, Yes. committee hearing. Yes, At totoo. tuwing Friday, bukas may session. Totoo 'yon. Opo. Ay kahapon ako nga yung invited ako, kami lahat. Apo. Kami lahat naman ng sangguniang panlalawigan kasama na ang ating Vice Governor at ating gobernador. Yung ginawa kahapon na sa Kilo-Kilo na nagkaroon ng groundbreaking doon. Opo. Sipin mo ang ating Vice Governor andun. Ako hindi po nakadalo talaga doon dahil ako po ay may panahuuhin. Opo. Meron po akong bisita. Tinawagan po ako ay sorry, talagang hindi po ako nakadalo. At sorry po, Mayora. At kumusta po, Mayor Marisa Red Martinez? Sana po ay maayos ang iyong pakiramdam at alam ko po na kayo ay napaka-busy din at alam ko na kayo ay pumupunta na rin sa mga barangay upang kumustahin naman sila. Ano po? Magandang araw po, Mayor Marisa. Opo, good morning, Mayor. Oo. Pero bakal ito, balikan ko lang po kasi natanong ko po kayo, kamusta ang experience niyo sa 1.5 year? Ito naman pong mga susunod pa na remaining 1.5 1.5 year bago matapos yung term natin ngayong Saan po kayo nakafocus ngayon? Number one, dito pa rin sa aking komitiba, Miss Kat, dahil ito ay tuloy-tuloy lang ang aming pakipagpulong ni Governor sa pag may kasi meron kaming monthly meeting. Tinatawag nating board meeting. Kaya tuloy-tuloy lang ang aking pagsuporta sa aking mga komitiba. Although na kahit naman hindi natin komitiba yan, kapag meron tayong concern, ay pwede naman tayo mag-privilege speech upang ma-address. At ang mag-present naman nun ay ang may-ari ng komitiba, Miss Kato. So, ang mga bukal po natin ay hati-hati po yung trabaho nila. Kaya meron po silang mga hawak na committees, komitiba, para yun po ang maging focus nila. Pero kahit yun po ang focus nila, ay lahat po ay lahat ng bumubuo ng sangguniang panlalawigan, lahat po ng board member ay katuwang naman po nung namumuno ng committee na yon. Meron pong mga officers, tama ba ako tawag Yes, doon po? ma'am. Members. Pero Lahat po naman yun, pagdating ng session, ay kasama na po nilang nagdidesisyon para doon sa mga ina-approve or pinapasa para sa committee. Ayun po. oo. Kaya kahit po meron silang kanya-kanyang committee, ay sa lahat naman po, overall, ay magkakatuwang talaga. Yes, Miss Kat. Miss Kat, hindi naman sa mabanggit ko lang, ito naman ay naka-record. Opo. At makikita naman sa attendance doon, ang inyong abang lingkod ay napakasipag namang opo. dumalo sa mga meeting. Ako po. Sa totoo lang po agree ay po ako dyan. kung yan ay may meeting araw-araw, ako po ay nandyan. Basta ako nandito sa Marinduque. Pero ang natatandaan ko lang, mga 2 beses lang ako hindi nakadalo sa committee hearing. Always andyan ang inyong abang lingkod. Tayo po ay aktibo na naglilingkod sa ating pong mga mamamayan.
Opo. Totoo po yan. Ako din po. Sasabihin ko din po na totoo yan sapagkat nakikita din naman po namin sa provincial capital na lagi pong present ang ating Bukaldani Red at isa din po sa laging maaga kapag may session every Friday. Actually, Ma'am Kat, wala pa akong absent. Simula nitong yung pumasok ang taon, wala pa akong absent dyan. Perfect attendance. Yes, oo. Madalang po ako sa biyahe. Kaya yun po. Makikita naman po ninyo, panoorin nyo po lagi din yung ating mga SP session highlights na nilalabas natin sa social media at sa TV na sa Lucky 7. Tuwing Wednesday po yun ng 1 p.m. Makikita nyo po doon sino na nandun lagi si Bukaldani. Laging present po sa ating session. No po. Bukal, ano pa po ang, aside sa ano pa ang mga ginagawa mo pa bilang isang bukal? Ang sa akin lang, Miss Kat, ay simple lang. Nakikipag-ugnayan lang tayo sa ating mga kababayan na tayo ay inaalam lang natin ang kanilang mga pangangailangan sa abot ng ating makakaya. Tayo tumutulong. Hindi naman tayo, kaya lang hindi tayo tumutulong tayo, hindi naman tayo nagpo-post. Opo, hindi po talaga. Ayaw ko po ng ganun. Kanya-kanya po talaga sila ng personality din. Merong hindi po, talaga into makikita niyo po social media. Ayaw ko po niyan. Ako nanonood lang ako ng social media pero hindi po ako Matahimik lang po. nagpo-post. Ako po basta kung ano po ang pangangailangan po na sabot po na ating makakaya. Sa awa ng Diyos po. Sa awa ng Diyos nakakatugon naman po tayo at talagang ako po ay always na nandyan sa ating pong mga barangay na kung ano po yung meron silang activity, meron silang mga assembly meeting. Opo. Assembly meeting, talagang sabay-sabay din yan. Assembly meeting na yan. Meron din silang March, tama po, March, April, mga nag-general March. assembly ang mga At saka barangay. October. Opo. Yan ang talagang sabay-sabay yan. Kaya talagang kalampag na kami niyan. Talagang iniikot namin yan ni Vice Governor. Kasama na din po naman ang ibang mga bukal. In fairness naman po ay lahat naman ay nagpe-perform. Wala naman tayong, lahat naman nagpe-perform. Yun nga lang, ang inyo pong lingkod ay hindi po ako naglululuwa sa Miskat. Ako'y lagi lang ako nandito sa Marinduque. Ayun po. Salamat bukal, salamat sa inyong mga kwento, sa inyong report at yun nga ni po, hindi man po ma-post talaga si Bukaldani. So, hindi nyo po makikita sa social media yung mga kanyang nagagawa. Pero based naman po sa kanyang mga binahagi kanina, ay talagang marami din po ang nagawa ng ating Bukaldani Red para sa ating mga kababayan at sa ating lalawigan. Bukal, baka meron ka pa pong ibang gustong pasalamatan din bago po mag-end yung ating program. Siyempre po ay unang-unang pasasalamatan ko ay ang aking kumpare, si Paring Rick. At nandyan din ang pinakamagandang taga-radyo natin, si Miss Sunshine Gray, siyempre. si Paring Willie, at saka si Konsehal Mar Pirilla, na yan ay aktibo dito sa radyo natin. Ano po? At sa lahat po ng ating pong sa ating pong mga naglilingkod dito po sa bayan ng Santa Cruz at sa aking pong may bahay kay Vina, sa aking mga apo. Ano po? Nakikinig po. Oo, nakikinig yan, mga yan. At dito din po sa ating pong sa akin pong anak kay Jake at sa kanyang asawa kay Janet, sa lahat po ng mga kapitanes, sa lahat po ng nagtitiwala sa inyong abang lingkod, kumusta po kayong lahat? Magandang umaga sa inyong lahat at nais ko pong batiin po ang ating Vice Governor Adeline Angeles bilang siya ay isa sa top performing Vice Governor dito po sa ating pong region ng Mimaropa. Ano po? At
Ganon din po ang ating Governor, Presbytero Velasco. Siya rin po ay top performing governor. Ganon din po ang ating pong minamahal na Congressman, Lord Alan J. Velasco. Siya po ay top performing din sa buong region ng Mimaropa bilang kinatawan ng ating pong lalawigan. Yun po, Ms. Kat. Ayun, maraming salamat po kay Bukal Danny Red sa pagbahagi niya ng kanyang mga nagawa para sa ating lalawigan at mga plano pa at gagawin pa para sa mga susunod na buwan. Ayun po. At gayon din po sa lahat po ng nagpaabot ng kanilang pagbati sa natin sa mga Facebook pages natin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. At ang atin din pong Vice Governor, again, ay nasa isang official na activity lamang po, kaya wala po siya ngayon. Pero sa mga susunod na programa po, ay makakasama na po natin siya. At muli po, salamat po kay Bukal Danny Red sa isang umagang puno ng kwentuhan din at report ng kanilang mga nagawa. At dito din po sa bayan ng Santa Cruz, batiin din po natin, Bukal, itong mga hindi natin pwedeng makalimutan, itong mga nasa Santa Cruz District Hospital, lalo na po yung mga nasa kantin kasi talagang simula umaga pa lamang po ay nakikinig na sila dito sa radyo natin Santa Cruz. Kaya magandang tanghali po sa inyong lahat. Din po mula po sa in behalf po ng ating Vice Governor ay nagpapasalamat po tayo ulit sa lahat ng sumusuporta, lahat ng nakikinig at patuloy nyo pong suportahan, patuloy nyo pong subaybayan pa rin ang report at mga ginagawa ng ating mga lahat ng bumubuo ng 16th Sangguniang Panlalawigan. Muli po, ito po ang programang The Vice Governor's Hour, ang kasanggunian ngani, tuwing Webes, simula 10:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ito po ay programa ng ating Vice Gobernador Adeline Angeles, kasama at katuwang ang lahat ng bumubuo ng 16th Sangguniang Panlalawigan. Maraming salamat po at magandang tanghali po.